let me borrow 13 minutes of your life for this video. Please watch this video until the end. Hindi lang ito basta random content na ginawa ko. This video is about corruption in Philippines. And yes, hindi ako takot na magsalita laban sa kanila. Dahil kung walang magsasalita laban sa kanila, ito tuloy-tuloy lang nila ang ginagawa nila. Kailangang malaman nila na mayroong handang lumaban sa kanila. Para sa ikauunlad ng Pilipinas, para sa ikaganda ng buhay ng mga tao, ng mga mamamayan, na ninanakawan ng napakalaking halaga. At kung napapanood nyo ito ngayon, paki-share ang content na ito at paki-follow na rin po ako. Share this content on your Facebook friends, sa YouTube, sa lahat ng platforms. Last time napanood ko yung video na ginawa ng mga kababayan nating content creators about sa nangyayaring corruption dito sa bansa. And yes guys, agree ako sa kanila. At ngayon, kaming mga Filipino content creators sa magiging boses ng bayan laban sa mga korap. Tapos na ang pagiging duwag nating mga mamamayan. Oras na para magsalita tayo laban sa kanila. Tama nga naman guys, kung walang magsasalita, itutuloy-tuloy lang nila yung ginagawa nilang pangungurap. At sino ba ang may lakas ng loob para magsalita? Wala, di ba? Kaya ngayon, nandito kami para putang ina na yan. Kami ang magsasalita laban sa kanila. Dahil kung walang magsasalita laban sa kanila, itutuloy lang nila yung ginagawa nila. Maraming Pilipino ang naghihirap dahil sa nangyayaring korupsyon. Dahil yung imbis na sanang pang-araw-araw nila ay kinukuha ng mga korap, binubulsa. Yung sweldo, binabawasan, walang bumabalik sa kanila sa mga ibinawas na yon kahit isang kusing. Maraming Pilipino ang nagugutom at yung perang kinukuha nila sa laki nun, maraming mahihirap ang matutulungan. Sana. Kaso, wala binulsa nila. Silang nagpapayaman habang maraming tao ang lugmok sa kahirapan, di ba? At guys, tama kaming mga content creators. Paano? Unlad ang Pilipinas kung walang may lakas ng loob na magsalita. Guys, kung sa tingin nyo wala ng pag-asa ang Pilipinas, mas lalo itong mawawalan ng pag-asa kung walang magsasalita laban sa kanila. Tama naman, di ba? Paano nga naman uunlad ang bansa kung ang mga nakaupo dito na tungkulin sana na ayusin ng bansa ay sila pa mismo ang sumisira dito? Sila pa mismo ang nangungurap, sila pa mismo ang nagiging dahilan upang masira ang bansa. Piniperaan ng mga tao, kinukuha ang mga pondo, especially yung flood control. Di ba? Na imbis na makontrol ang daloy ng tubig at pagbaha, imbis na walang nalulunod, imbis na walang nalulubog sa baha, ay wala Kasi yung mga pondo para sana sa flood control, kinuha ng mga korap, ibinulsa. Sila nagpapayaman, pinupuno yung bulsa, pinapaapaw habang ang bayan ay lumulubog naman sa baha. Diba? Habang maraming taong naghihirap, sila puro pasarap. Diba? Putang ina ninyo. Kung alam nyo lang kung gaano karami ang namamatay dahil sa pagbaha, napakadami. At yung pera na kinuha ninyo, nakapagligtas sana ng maraming buhay kung hindi nyo lang ibinulsa. Tas ngayon yung mga paaralan, yung mga public schools, balak nyo na rin singilin, balak nyo na rin kurapan, balak nyo na rin kuhaan ng pera. Putang ina. Diba?
Hindi lang balak, kinukuhaan nyo na sila ng pera. 50 million, 50 million, yung 50 million na yon, makakabili na sana ng mga bagong set ng upuan, bagong set ng mesa para sa mga estudyante, di ba? Kaso ang ginagawa ninyo, kinukuha nyo yung pera, tas yung mga anak ninyo, pinag-aaral nyo sa magagandang eskwelahan, sa private, yung iba sa ibang bansa nyo pa pinag-aaral yung mga anak ninyo, habang maraming Pilipino ang naghihirap. Di ba? At yung mga magsasaka, di ba, pinoporsyentohan nyo rin yung mga yan. Man, nagtatrabaho sila ng maayos, isipin mo. Para din sa ikakaunlad ng bansa ang ginagawa ng mga magsasaka. Hindi porkit magsasaka yan man, lalaitin nyo na walang, kesyo walang pinag-aralan, kaya nauwi sa pagsasaka. Hindi ganun man. Kasi kung walang magsasaka, walang bigas, wala kayong kakainin, di ba? So basically, sa kanila lang din, dahil sa kanila may nakakain kayo. Tas ang ginagawa nyo, kinakaltasan nyo sila. Pinoporsyentohan nyo, di ba? Imbis na yung, sige, imbis na yung kinukuha nyo, napupunta sa kanila upang makabili ng maraming kaban-kaban na bigas, which is, i-demonstrate din naman sa Pilipinas para lahat ng tao may makain. Di ba? Kinukuha nyo, pinoporsyentohan nyo sila. At yung sweldo ng magsasaka para sana sa kanila, para sa pamilya nila, kinukuha nyo rin yung halos kalahati. Mas malaki pa yung napupunta sa inyo kung kwekwentahin natin. Man, paano uunlad ang Pilipinas niyan? Kung kayong mga nakaupo mismo, hindi nyo maayos. Napakalalaki ng perang nananakaw ninyo sa aming mga tao. Samantalang yung isang lalaki na napanood ko, nagnakaw lang ng bigas dahil wala nang makain, yung pamilya niya, pinakulong. Pero bakit kayo, napakalaki ng nakukuha niyo sa amin, hindi kayo nakukulong, di ba? Yung mga contractors dyan na walang ibang ginawa kundi mangurap, kumikickback. What the fuck, man? Anong gusto niyong mangyari? Kayo lang yumaman. Wala naman ako sinasabing gusto rin namin yumaman. Ang sa amin lang, sana maging patas kayo. Tama? Tapos ang gusto ninyo, kayo lang ang nabubuhay sa mundo. Yung mga anak nyo, di ba? Gusto nyo gumanda ang buhay nila. Paano yung mga kababayan natin na gusto ding mapaganda ang buhay ng mga anak nila para sa hinaharap? Kasi hindi abang buhay, magagabayan nila yung mga anak nila, di ba? Pero, yung mga anak ninyo na tinatawag na Nepo babies, sila ngayon ang nag-aaral sa ibang bansa, sila ngayon ang spoiled, may private jet, di ba? Tangina. Mas bata pa yung mga yun kaysa sa amin, yung karamihan. Tapos kami, andi dito lang kami, sa baba. Kinukuhaan nyo ng pera, walang magawa. Kaya ngayon, magsasalita na kami laban sa inyo. Hindi habang buhay, kayo ang naluluklok. Kailangan may lumaban din sa inyo. Kasi kung walang lalaban sa inyo, itutuloy nyo lang yung ginagawa nyo. Di ba? Meron pa yung bridge, di ba? Yung bridge project, ewan ko kung saang lugar to, pero yung bridge, di ba? Dinaanan lang ng truck bumigay. Alam nyo ba kung bakit? Kasi, hindi naman ginastos lahat ng pera na pinundo doon. Sige, sabihin na lang nating mga nasa 250 million yung pinundo doon. Yung ginastos lang doon, around 80 million lang eh. Yung iba kinuha, kinikback, binulsa. Maraming namatay dahil doon. Yung bridge na nag-collapse, maraming na disgrasya, maraming namatay, nawalan ng buhay, 'di ba? Yan ang resulta ng pangungurap ninyo. Maraming inosenteng buhay ang nawawala. At hindi na rin natin masisisi yung mga tao kung ba't sila nagrally. Yung mga nagrally, karamihan doon hinuli, yung may mga namatay, may mga disgrasya. Tangina. Tas ngayon sisisihin nyo, kinukulong nyo yung mga nagrarally. Hindi man. Nagsasalita lang sila laban sa inyo.
Dahil kung walang magsasalita, kami ang magiging agrabyado, kami ang magiging kawawa. Di ba? Yung mga nagsalita dun sa rally, yung karamihan hinuli, di ba? Man, ba't ganon? Ba't hinuli? Ang dapat na hinuhuli, yung mga korap na nangunguha ng porsyento sa mga projects, especially sa flood control dahil maraming namamatay sa baha. Di ba? Sa hindi madaloy na kontrol ng tubig. Di makontrol na pagdaloy ng tubig, di ba? Putang ina. Tas ang daming nagsasabi wala na daw pag-asa ang Pilipinas. Hindi ko naman kayo masisisi kasi wala gahaman yung mga nakaupo. Kaya wala na talagang pag-asa ang Pilipinas. Pero kung gusto nyo at kung gagawan nyo ng paraan, may pag-asa pa. Basta magsalita lang tayong lahat laban sa kanila. Tayong mga naagabrado sa baba. Tayong mga kinukuhaan nila ng pera, tax, yung mga yan. Basta magsalita lang tayo, may pag-asa pa yan. At kung hindi nyo kayang gawin, kaming mga content creator ang magiging boses ng bayan. Muli, ako po si Jubert PH, nagpapaalam. Don't forget to like, share, and subscribe. And kung nagustuhan nyo tong content na to, paabutin nyo na po ako ng 1K subscribers. Peace out! Dito sa Kamiling mismo, binaha. Alam nyo ba kung bakit? Last na to guys. Yung mega dike dyan sa Kamiling, isa sa pinakamahal na project na DK dito sa Pilipinas. Putang ina, nasira. Kasi nagbulsa yung contractor na gumawa dyan. Hindi niya ginastos lahat ng pera dahil yung mas malaki pa yung nakuha niya Kasi mega dike ang usapan, pero yung ginawa niya hindi naman mega dike, simple dike lang. 'Di ba? Dito mismo sa Kamiling, kung saan ako nakatira ngayon dito. Tangina, binaha yung bayan ng Kamiling. Isa yan sa pinakamahal na dike project dito sa Pilipinas Tas ganun-ganun lang. Nasira yung dike, di ba? Kasi isipin nyo kung maayos ang pagkakagawa diyan, hindi masisira yung dike kasi ang laki ng perang ininvest pero nasira kasi nga nagbulsa na naman yung mga corrupt diyan, di ba? Mas iniisip nila yung sarili nila kaysa sa mga kababayan nila.